si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ina-accuse din sa pagtanggap ng maleta. Finally, tinuldukan na niya, mga kababayan, maleta reveal. So, inamin na, para tapos na po yung issue. Inamin na ni Terry Ridon, tumanggap siya ng maleta, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta po kayo? So pag-usapan natin yung mga mainit na issue ng lipunan ngayong Saturday, mga kababayan. So kanina sa press con, Saturday Forum sa Congress, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ina-accuse din sa pagtanggap ng maleta. Finally, tinuldukan na niya, mga kababayan, maleta reveal. So, inamin na, para tapos na po yung issue. Inamin na ni Terry Ridon, tumanggap siya ng maleta, mga kababayan. Gusto ko niya tapusin na itong issue ito, na inaakusa ako tumanggap ng maleta. O ito na, tama, tumanggap ako ng maleta. So, i-reveal ko kung ano yung laman. O to yung press con, mga kababayan, kanina. Ginawan po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. May maleta nga. Ng maleta, may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ko kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik ko tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Next time ako din, mamaleta reveal din ako. Kasi ina-accuse din ako, mga kababayan. Na tumanggap ng mali-malitang pera. So, tumanggap nga din po ako, mga kababayan. I-reveal ko sa inyo kung ano yung laman talaga. Kung pera ba talaga o tulad lang ng maleta na natanggap ni Terry Ridon. Ang laman po, mangga at piloka. Malinaw na patama kay Marcoleta at kay Amy. O, di ba? Mga kababayan, ngayon biglang gumanti si Amy Marcos. Ayan si Amy Marcos, mga kababayan. Nagpa-picture na may yakap-yakap, mga kababayan, na Vicks inhaler na oversized. Yan sabi niya, ay na-share. Pero ang post na to, mula, mga kababayan, sa kanyang direktor na si Daryl Yap, na may panunuya. Yan sabi dyan ni Daryl Yap, Senator Amy, galit na galit sa iyo si Terry Ridon kahit di naman ikaw ang nagsabi na may inabot sa kanyang kapirahan. Minamali niya pa na maleta kahit di naman yon ang sinabi ng 18 Marines para malakas ang deniability niya. Total, mahilig ka sa inhaler. Ito ipasok mo sa planetarium niya. So, ini-insult to ni Daryl Yap si Terry Ridon. Shinare naman po ni Amy Marcos, may higanting Vicks inhaler kasi yung butas sa ilong ni Terry Ridon kasing laki ng butas ng ilong ko. Kaya higanting Vicks inhaler yung pinos ni Daryl Yap na yakap-yakap ni Amy Marcos.
Ibig sabihin, oversize yung butas ng ilong ni Terry Ridon. So mga personal insults, mga kababayan. Diyan magagaling ang mga DDS po. Manginsulto pag wala ng argumento. O di ba, mga kababayan? Nasaktan man na niya kasi Mr. Maravillas kasi yung laman pala ng yung laman ng maleta pala hindi man pera kundi mangga. Saka piloka. Representing Amy Marcos, nasabi nagbansag niyan kasi hindi man actually si Terry Ridon. Ang nagbansag kay Amy Marcos na mangga, meaning manggagamit, at saka mahaba yung baba, yung hugis na si Panilo. Yung piloka naman po ay kitang-kita naman yung piloka ni Marcoleta. Mahilig kasi kayo maskara. Hindi na lang ayaan ang naturalisa na kayo ay kalbo. Di ba, mga kababayan? Tuwang-tuwa sila sa ganyan ng mga pang-insulto. Ay, na-share, sabi ni Amy Marcos na mangga. Nasaktan doon sa laman ng maleta. Mangga at tiloka. Anyway, mga kababayan, ipagpatuloy natin yung topic tungkol dito sa talagang purposely, dinadivert nila yung issue sa impeachment laban kay Sara Duterte. Pero malinaw naman po, bistado at naging katawa-tawa ang botas-botas na script kasi ng 18 Marines doon sa bogus na hearing ng Senado. Yung Blue Ribbon na bogus. Alatang gawa-gawa po yung mga pinapalutang nilang kwento. Na ang sabi ni NBI Director Matibag, binayaran kasi ng 5 million bribe ni Mike Defensor based sa affidavit na hawak nila ngayon. Napakalinaw, mga kababayan, na desperado yung kanilang layunin sa kanilang mga ginagawa ngayon. Magasik ng kaguluhan at i-distract yung tao sa isyu ng impeachment. Sabi nga, mga kababayan, falsos in uno, falsos in omnibus, false in one, false in everything. Hindi lang false in one. Puro kasinungalingan, butas-butas yung kanilang mga testimonies, mga kababayan. Punong-puno ng butas. So ang tanong ngayon, paano tatayo po sa anumang korte o legal na pagdinig ang isang testimonya po na lumalabag sa batas ng kalikasan, sa kalendaryo ng teknolohiya at sa mismong mga pisikal na ebidensya. Di ba po, mga kababayan? So narito po ang ilan sa mga sa mga naging testimony, nilista natin na puno ng butas, fake news. Diyan nilista natin, mga kababayan, para malinaw ang misteryo ng time travel ng iPhone 16e. Ang sablay na script inakusahan ng grupo si dating PNP General Nicolas Torre na inalokan daw sila ng suhol na iPhone 16e. 128 GB noong 2024 para manahimik. Ano yung butas? Imposible itong mangyari dahil ang iPhone 16e ay opisyal na inilabas ng Apple noong 2025 lamang. So paano sila makakatanggap ng suhol na gadget noong 2024 kung hindi pa ito naimbento o nagagawa sa merkado? So nabuko ang kanilang script na inulat lang kamakailan nang hindi mo na tiningnan ang kalendaryo. O di ba, mga kababayan, napakalinaw na kasinungalingan. Kasi gawa-gawa nga yung kwento. Mali sa kalendaryo. 2024, binigyan daw sila ng cellphone na iPhone na 16e. Hindi pa man po nilalabas ng iPhone. 2025, nang nilabas
ng iPhone, yung model na yon. So paano sila bibigyan ng ganong uri ng model ng iPhone? O di ba basag? Ano pa? Ayan yung pangalawa. Ang hapon versus gabi na litrato kay Sandro Marcos sa Ilocos nung mag-deliver daw sila ng maleta. So ang sablay na script, sa kanilang testimonya, sinabi ng mga testigo na dumating sila sa Ilocos ng gabi at madilim na. At umalis din sila doon ng madaling araw matapos i-deliver ang pera kay Representative Sandro Marcos. Ano yung butas? Bilang patunay ng kanilang pagpunta, nagpakita ang grupo ng litrato. Ang laking sablay, ang mismong litratong pinakita nila ay kuha sa maliwanag na hapon. Kung gabi sila dumating at madaling araw umalis, paano sila nagkaroon ng litrato sa tirik na araw? Nahuli silang gumamit lang ng lumang pampublikong larawan sa internet. Kinaho yung picture. Inedit lang, mga kababayan. Tulad ng pag-edit nila ng picture ng ating Pangulo, nakuha pala sa kampanya kasama si Sara. Tapos pinalabas, inedit, nagpa-picture sila ng isang marine na nag-deliver ng pera. O diba? Ang daming botas. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Hindi nga false in one. Talagang false everything. Puro sinungaling, mga kababayan. Doon pa lang, nagkrampo lahat yung mga testimony nila. Kasi conflicting siya at punong-puno ng botas. Pangatlong ebidensya na peke ang kwento nila. Fake news. Ang multong executive assistant ni Tito Sen. Ang sablay na script, sinabi ng saksing si Bernard Tube na nagati daw sila ng maleta ng kasagusali ni Senator Tito Soto sa Baclaran sa pamamagitan ng kanilang executive assistant na nagngangalang Mark. Ang botas ng kwento, resibo ng pamilya Soto. Ang tinutukoy nilang executive assistant na si Mark, matagal nang patay noon pang 2020 at 2015. Paano nakatanggap ng bilyon-bilyong suhol ang isang taong mahigit isang dekada ng patay? So halatang pinili nila, tinuro ang isang yumao na para wala nang makapagsalita at mapabulaanan sa kanilang kasinungalingan. Booking agad tuloy. Pati yung patay, mga kababayan, inakusa nilang tumanggap ng maleta para sa kay Tito Sen na wala man pong motibo na bigyan ng maleta kasi hindi pa man siya senador. Tulad ni Laila de Lima, hindi pa man kongresista si Laila de Lima at nakakulong pa. Anong rason bibigyan ng maleta? So naintindihan na ninyo, mga DDS na pulpul. Kaya malamang, pag itong mga DDS kwinintuhan na nag-deliver yung mga Marines kay Dr. Jose Rizal ng mga mali-maletang pera, maniwala sila. Basta ang kwento ng DDS, maniniwala sila. Kahit napaka-imposible mga kababayan na mangyari, ganun katindi yung utak nila. Pang-apat na sablay na kwento, ang recycle at baking pizza sa mga litrato ni Soto, Lacson at PBBM. Ang sablay, kina Soto at Lacson. Nagpakita sila ng larawan ni Tito Soto at Ping Lacson na sumasakay sa chopper ni Saldico at iginiit na kuha ito noong 2025 habang papakasasa sa flood control kickbacks. Ang totoong larawang iyon ay mula sa 2022 National Elections Campaign kung saan magkatandem ang dalawa. Ang sablay kay PBBM, nagpresenta rin sila ng litrato kasama si Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y ebidensya ng abutan ng pera noong 2023
nang i-fact check ang larawan ay kinuha noong 2022 campaign period sa isang pampublikong sortis kung saan kahit sino ay pwedeng makipag-photo op. Walang maleta, walang korupsyon, puro recycled photos. Ayan po, oh. Oh, yung helicopter. Oh, pizza. Oh, Ping Lacson. Post ito ni Ping Lacson. March 2022. March 3, 2022. Sabi dyan, sabi ng 18 Marines 2024, nakapost sa Facebook ni Senator Lacson, 2022. Sinungaling ang 18 na Marines. 2022, hindi man 2024. So itong mga 18 Marines talaga, hindi nagtutugma ang mga salaysay. Kailangan pang alalayan ng mga nagtatanong na senador. Mga kwento nila, halatang halata naman kasi, mga pinagkikwento sa hiringan. Maya naman kayo sa mga pamilya at anak ninyo. Baliwanag pa itong post ni Senator Ping Lacson sa bulang kristal ni Madam Orang. Ano? Paanong 2024 na ang pizza sa post ni Ping Lacson? March 3, 2022, campaign sorties. Ito sila, oh. Yan ang helicopter, oh. Ginagamit lang po yung Senado para sa black propaganda. Para gatungan yung gulo, mga kababayan, at i-divert yung attention ng publiko mula sa articles of impeachment ni Sara papunta dito sa mga gawa-gawa nilang kwento, accusing Martin Romualdez and President Bongbong Marcos, the rest of the senators na hindi nila kaalyado, at saka mga House prosecutors para siraan po na tumanggap ng mali-malitang pera mula sa flood control. O di ba, mga kababayan, palpak lahat yung kwento nila. Panglimang ebidensya na talagang mga sinungaling sila ang imposibleng delivery kay Laila de Lima sa loob ng tiitan. Ang sablay na script ipinasok din sa kwento si dating Senadora Laila de Lima na madalas daw nilang makitang pumupunta sa opisina ni Saldico at umaalis na may bitbit na mga paper bag ng pera. Ang botas sa panahong sinasabi ng mga testigo na nakikita nilang palakad-lakad si de Lima, siya ay maigpit na nakakulong sa PNP Detention Center sa Camp Crame at walang pribilehiyong lumabas. Mismo ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod ay napilitang umamin sa media na nagkamali lang at nalito sila sa pagsama sa pangalan ni de Lima sa affidavit matapos silang sampaan ng cyber libel. Nung una na magpa-presscon, inamin ni Levi Baligod, abogado nitong mga Marites, na nagkamali sila. Pero nung hiringan, nagbugos na blue ribbon ni Marcoleta at saka ni Alan Peter Cayetano, inulit-uli, dinamay uli pa. Kala ko ba binawi na ninyo pagkatapos, ngayon, naghiring-hiringan, sinama pa rin si Laila de Lima sa inaakusa na tumanggap. Paanong tatanggap si Laila na nakakulong? Anong motibo para bigyan ng maleta? Nakakulong nga. Kalalabas pala ni Laila. Kaya nagkakandidatong 2025 nung makalabas na siya. You see, mga kababayan, punong-puno ng butas. O ito pa, pang-anim. Ang imposibleng 60 million over the counter money changer split. Ang sablay na script, sabi ng mga ex-Marines, nagpapalit daw sila ng 60 million pesos na cash sa isang ordinaryong money changer ng minsanan. Bakit imposible sa batas sa ilalim ng napakaigpit na batas ng Anti-Money Laundering Act or AMLA ng Pilipinas? Ang anumang transaksyon na lampas sa 500,000 ay automatikong covered transaction na kailangang i-report sa gobyerno. Walang lehitimong money changer ang may ganong kalaking physical na foreign currency o piso sa counter at lalong walang magpapalit ng 60 million to dollar
nang walang ID, pirma at AMLA verification, kundi ay diretso silang makukulong. Ginawang mga bobo yung mga tao nitong hiring-hiringan ng Blue Ribbon. Sinong niloloko ninyo? O di ba? Nagbuka kayong mga pulpol doon kasi naniwala kayo sa ganong kwento. Hinayaan ninyo ang ganong uri ng kwento. Pinaniwalaan ninyo. Anong klase kayong mga abogado? O di ba? Walang ganon sa real life. That is not allowed. O di ba booking yung inyong gawa-gawang kwento? Ang intention kasi ninyo, gatungan lang yung ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Na mag-alsa. Yun ang pinaka-malinaw na intensyon ninyo. Manggulo. Galitin yung mga tao sa pamamagitan ng paggamit ninyo ng mga fake news na kwento. Ganon. Yun ang ang malinaw ninyong intensyon. O ito pa, pang-pito. Ang palusot na nawala ang telepono kaya walang larawan. Ang sablay na script nang tanungin ng mga senador kung bakit puro downloaded at recycled photos lang ang hawak nila at walang aktual na snapshot ng mismong operasyon ng mga maleta. Ito ang kanilang naging dahilan. Bakit hindi ka panipaniwala? Katwiran ng grupo na wala, nasira o tinago na raw nila ang kanilang mga lumang cellphones kaya walang natirang ebidensya. Napakababaw na palusot para sa mga taong nag-akusa ng 800 billion corruption. Kung totoo, buhay mo ang nakataya bilang whistleblower, itatabi mo ang pinakang matibay na digital evidence? Yan ang tanong, mga kababayan. Puro palusot kasi wala man silang ebidensya ipapakita talaga. Kasi nga, puro lang nila yon imagination, kwento. Para galitin yung mga tao na ang korupsyon, bilyon-bilyon, diniliber para siraan yung mga house prosecutors. Yung mga kalaban nila, siraan. Para sasabihin, lahat man kurakot. Bakit inaabol si Sara Duterte? 6.77 billion yung na-detect sa kanyang bank accounts. Pero ito, ang pinaghati-hatian, 800 billion. Napakalaki. Yun ang kanilang gustong ma-achieve sa kanilang propaganda. Nagets na ninyo mga kababayan? Yung pang-walong puntos, ang mga banat kay Erwin Tulfo na wala sa affidavit. Ang sablay sa script sa ginanap na pagdinig sa Senado na pinamunuan ni na Senator Marcoleta at Alan Peter Cayetano, nagpakawala ng mga matitinding banat ang mga testigo laban kay Senator Erwin Tulfo ukol sa pagtanggap ng 6 na maleta. Ang botas ng suriin ng mga mambabatas ang kanilang sinumiting sworn affidavit. Wala doon ang mga pangalan at detalyadong ibinanat nila kay Tulfo tungkol sa pag-atid ng babae. Ibig sabihin, nag-imbento at nagdagdag sila ng bagong script habang nagsasalita sa mikropono para lang sumakto sa political na interes ng mga nagpapatakbo ng forum. Kaya patong-patong na cyber libel ang kakarapin ninyo. Nag-consult na sa kanyang abogado si Erwin Tulfo. At sabi ni Erwin Tulfo, ulitin pa niya ninyo. Iyon ang hamon ni Erwin Tulfo, ang banta niya kay Alan Peter Cayetano at Marcoleta. I-try ninyo na magpahiring pa. Ipapa-aresto kayo sa OSAA. Pag hindi gumalaw yung OSAA, si Erwin Tulfo mismo, kikwilyuan kayo, kakalad ka rin kayo palabas. Sabi ko nga, itulak na ninyo itong itong senador, in the rest, kalad ka rin ninyo, ilublob ninyo sa Ilog Pasig. Doon sa burak ng Ilog Pasig, doon sila bagay.
mga kababayan, kasi puro kabulukan ang kanilang mga pinagagawa at hindi na sila sumusunod sa batas, sa rules mismo ng Senado. At filean ninyo ng ethics complaints itong mga bugok na senador na to. Yun ang dapat dito. Pag alimbawa umansyas itong si Alan Peter Cayetano at saka si Marcolita, bigwasan na ninyo. Ihampas mo yan, Erwin Tulfo, dyan sa sahig para tumino. Anyway, ang kaso mo yan, serious physical injury man lang. Kayang-kaya mo yan. Ihampas mo na para tapos na. Ganon lang yan. Galit kayo sa ganon. Si Sara nga gustong ipapatay yung ating Pangulo. Wala kayong question. Di ba? Ini-imagine ni Sara, tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ito kikwilyuhan lang. So, anong problema ninyo? May reklamo kayo? Kasi kikwilyuhan yan, kakalad ka rin? Wala kayong reklamo sa pagbanta ni Sara Duterte ipapatay yung ating Pangulo? Si Lisa Marcos, si Martin Romualdez? At si Bato de la Rosa may video? Kaya nga crimes against humanity. Gustong ipasunog yung bahay. At si Digong, kill, 30,000 ang patay. Si Sara Duterte, hindi lang banta, kundi sinaktan niya yung sheriff. Wala kayong reklamo. Binugbog niya. Ito banta pa lang, nakikwilyuan niya. Di ba? Masyado kayong entitled. Kung kayo yung nananakit, gumagawa ng masama, wala kayong problema. Pero yung magbanta may reklamo na kayo. Magbanta nakikwilyuhan. Pag inulit pa niya yon, unauthorized sila. Unauthorized sila. They're not authorized to conduct a hearing. Bogo sila. Ang otorisado si Erwin Tulfo, kasi siya na yung committee chairman ng Blue Ribbon. Pang-insulto sa chairman ang ginagawa ninyo. Nakakalalaki kayo eh. Ang akala ninyo, walang papatol sa inyo na totoong lalaki. Isubukin ninyo si Erwin Tulfo. Kung hindi kayo kwilyuhan at iampas niyan, di magkaso na lang kayo. Magkasubo ka ng lalaki sa lalaki. Di ba? Puro kayo pagbabanta. Isubukan ninyo si Erwin Tulfo. Hindi yan magpapaapi sa inyo. Inaapi ninyo si Erwin. Kala ninyo mga abogado kayo. Kayo na yung pinakamagagaling. Hindi kayo atrasan ni Erwin. Na isang journalist, subukan mo Alan Peter Cayetano. Hinahamon ka niya, Subukan ninyo magpahiring pa. Ipapaaresto kayo at kakalad ka rin kayo. Kikwilyuhan ka, di pumalag ka. Tulad ng pagpalag mo yung gusto mong sugurin si tawag dito si Subiri na Arnis World Champion. Gusto mong sugurin? Subukan mo si Erwin na sugurin. Kung hindi ka niyan iampas, lulumpuin ka niyan. Iwan ko lang, hindi magkabali-bali yung tadyang mo. Baka mapilantod ka sa kayabangan mo, Alan Peter Cayetano. Sumusobra kayo eh. Inoobos ninyo ang pasensya nitong mga new majority senators. Inoobos ninyo. Ang pasensya po, may katapusan. Makakakuha kayo ng katapat tulad ni Bato de la Rosa na napakayabang iwagayway sa kanya ni Trillanes. Di ba nagtatakbo siya? Nakakaya. Nagkasugat-sugat yung kamay sa takot. Huwag kasi masyadong mayabang. Napakayabang ninyo eh. So number 9, ang garapalang pagdawit sa mga ibang kongresista. Ang detalye, idinamay rin nila ang mga kilalang mambabatas tulad ni Congressman Duistro, Terry Ridon, Representative Franz Castro, Representative Arlene Brosas at iba pa.
lumalabas na ang pag-atake ay isang sabog bomba o dragnet strategy. Pilit nilang dinodumihan ang buong Kamara at ang mga mambabatas na sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang magsilbing diversionary tactic at political shield para sa kanilang mga amo. Lahat gusto nilang idamay para dungisan, mga kababayan, yung gawain nila binibigay nila sa ibang tao. Para siraan, mga kababayan, at hindi na seryosohin ng mga mamamayan yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi iisipin, puro man niya kayo magnanakaw, puro kayo kurakot. Yan ang intensyon nila, mga kababayan. Huwag kayong pabubudol sa kanila. So ito pa, ang katotohanan sa supply ng pera sa Pilipinas. Ang detalye, sinasabi nilang 890 billion ang kabuang perang dinala nila sa mga maleta mula noong 2022. So ito yung pinakamalaking fake news. Ang kabuang currencies in circulation, lahat ng perang papel at barya na umiikot sa buong Pilipinas ay naglalaro lang sa 1.0 trillion pesos. Kung totoong 890 billion ang ninakaw at itinago nila sa maleta, ibig sabihin ay nawala ang 85% ng pera sa buong Pilipinas. So sana ay nagkaroon na ng matinding cash shortage, nagsara na dapat ang mga bangko, bumagsak na dapat ang buong ekonomiya sa bansa dahil walang perang magamit ang mga tao. Kasi lahat na nasa maleta, wala nang cash, paper bills na nasa sirkulasyon. Ano pa yung gamitin natin? Paano pa yung pag-shopping sa mga malls? Sarado na dapat yung mga bangko. Wala nang perang nagsisirkula kasi nandun na lahat sa maleta. Dinideliver sa mga kongresista, senador. Kay Martin Romualdez at saka kay Bongbong Marcos. Naniwala kayo sa ganun kwento? Mga polpo lang ang maniniwala sa mga kwento ninyong ganyan. Pang-onsing punto, paano naging biktima si dating Speaker Martin Romualdez? Ang detalye, muling naging biktima si Martin Romualdez dahil siya ang ginawang pangunahing kontrabida sa kwento ng flood control. Sabi ng grupo, nag-deliver daw sila ng mga maleta sa bahay nito sa Forbes Park, Makati. Ang butas sa Forbes Park Logistics, ang Forbes Park ay may pinakang mahigpit na security protocol sa bansa. Bawat gate ay may RFID scanner. Kinukunan ng larawan ang plaka ng sasakyan at may CCTV logbook ang Security Association. Walang kahit isang digital record o log na pumasok ang mga sasakyan ng mga ex-marine sa Forbes Park. Ginamit lang ang pangalan ni Romualdez nang walang anumang physical na evidence upang sirain ang kanyang kredibilidad bilang leader ng Kongreso. Iyan po ang malinaw na kwento, mga kababayan. So ito yung kwentong totoo. So ang kanilang mga pahayag, mga kababayan, hindi po ebidensya, kundi isang insulto sa talino ng ating mga mamamayang Pilipino. At saka sa integridad ng ating mga institusyon. Napakalinaw, mga kababayan, yung kanilang motibo. Gumawa ng ingay, maghasik ng mga maling impormasyon, at idawit ang mga inosenteng leader tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez para magsilbing political shield. Saka siyempre ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa mabibigat na pananagutan ng kanilang amo na si Sara Duterte sa impeachment trial. So malinaw po, hindi po ito gawaing whistleblower. Ito po ay malinaw na isang bayad na sabotahe yung ginawa nila po na hiring-hiringan sa Senado.